Ito ang food trip adventure na animo ay isang treasure hunt. Ari na ata ang most hidden restaurant kainan din sa Pilipinas. Kinainan natin ang tatlo sa pinakatagong kainan sa Lipa City na ultimo si Waze ay mahihirapan. Abangan ang pinakahuli dahil yon ang pinakamahirap hanapin. Papakita ko sa inyo na worth it hanapin, worth it dayuhin. X marks the spot sa mapa, pero ang tanong, sulit ba ang pagkaligaw mo para makainan ang mga to? It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Yan, narinig tayo sa isang hidden lomihan din sa Lipa City. Hidden in a way na medyo malayo sa city proper. Ari ay sa Barangay San Salvador. Ang pasok nyo ay doon sa may barangay hall ng Tambo. Kakana kayo doon yung papuntang Dizon. Tapos dire-diretso laang. Tapos ari malapit sa ang landmark nyo. Ayun, may gawaan ng motor doon. Tapos bago yung kanto nare, ari yung papuntang mataas na kahoy. Ari ay una kong binlog para mga 2 years ago. Doon ko yan na-discover. Salamat sa aking kaibigan, fellow foodie in Batangas, MJ. Siya ang nag-recommend niyan na dapat ko daw dayuhin. At ngayon, babalikan ko para mapakita ko sa inyo kung bakit worth it visiting din na ring Daling. Ba't gusto nyo dito kumakain dito sa Daling? Siyempre, yung mga toppings marami. Masarap yung ano po. Yung sa hindi tipid talaga sa argado. Ikaw, Idol? Ganon din, boss. Ganun din. Nakita ko sa vlog, tapos nung napuntahan namin, talaga namang solid. Hindi naman ako napahiya, no? Hindi, boss. Yan, sige. Yan, isa sa mga dahilan, bukod sa masarap na lumi, saka masarap at marami toppings, kaya din ay sumikat nung nakita nila na 40 pesos lang, meron ka ng lomi. Although, syempre, half pa lang yun. Pero for a lot of people, ay sulit na busog na yan dyan. So, order ako niyan para mapakita ko sa inyo. Tapos, syempre, ako ang kakain, magja-jumbo tayo, tapos magdo-double toppings tayo. Tapos parang gusto kong kumain ng iba pang pansit, siguro magigisado tayo. Tapos ari nung ibinlog ko, ari lang ang pwesto niya. Aring maliit na rin, di na ako pumesto noon eh. Tapos ngayon daw, meron na rin pwesto din sa baba. Nice. Talagang yan ang maganda eh, yung pag nag-grow yung mga na-feature natin. Kakataba ng puso. Yan, nagigisa na ng mga gulay para sa gisado. Yan, ari pala ang ating cook. Ang atay nyo din eh, cook for order sadya. Yun. Yan ang maganda para hindi na overcook. Yan, nilagyan na ng mga pampalasa. Nilagyan na ng miki para sa lumi. Miki para sa gisado. Tapos nilagay na rin yung repolyo. Gusto ko yung hindi sabay-sabay yung gulay. Inuuna yung mga matagal maluto para lahat ay perfectly cooked. Yan, binawasan na ang kaldo. Lulutuin na lang yan. Nilagyan na ng pampalapot. Dinagdagan pa at kulang po yan. Nakuha na niya kung ano yung lapot na hinahanap niya. Yan, thank you. Yan. Lalagyan na yan ng toppings. Pupor. Siyempre, nag-double toppings tayo. Ari yung half na per order. Tapos, yan, Shanghai, saka bola-bola. Akala ko, ari, lumi laang, tapos walang toppings. May toppings din pala. Ari naman yung gisado. Lalagyan din ng toppings yan. Ako po ang may-ari ng Daling Lomi House. Ang kauna-unahang concern nito ay kainan ng mga ulam, hindi lomi. Na-develop ko lamang ang lomi noong 2019 at nag-try ako kung paano lutuin ang lomi. Pero may kumain dito, sabi,
Nanay, kulang pa kay sa Ricardo. Dagdagan pa niya ang inyong ingredients. Yun, doon po nag-umpisa ang aking Daling's Lomi House. Sa tingin nyo, kahit medyo malayo ho kayo sa Katago yung pwesto nyo, bakit ho kayo dinarayo ng mga tao dito? Sa templa daw po, ay iba ang lasa sa ibang lumian at saka sa toppings. Yan o. Ayan na, nagbabalik tayo sa Daling. Isa sa mga pinaka-underrated na lumihan din sa Lipa City. Mainly because of its location, medyo malayo sa Kabiasnan. Pero pag aray natin musan nyo, malalaman nyo kung bakit aray dinadayo ng mga taga-Lipa at mga karatig bayan. Unang-una, kita nyo naman parang kasarap ng lumi. Ano? Tapos, kamura. Yan. Akalain mo iyan ay 40 pesos laang. Eh, hindi ka mabubusog dyan. Mamerienda, matanghalian, mahapunan ay sulit na rin, 40 pesos. Pero syempre, sa akin, bitin yan. Dini ako sa Jumbo na ay double toppings pa. Yan, pero napakasulit din sa 100 pesos. Ayan, tapos ara yung gisado natin. Mukhang panalo din iyan. Are, iti-take out na natin to. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano karami. Ang paghahatian na lang namin ni Aisha Aring, Jumbo, double topping, saka aring gisado. Yan. Lagi ko naman tinuturo to sa mga vlog ko. Pagkakain ka ng lumi din sa Batangas, hihingi ka ng plato. Tapos, pakita ko pala muna sa inyo ang luming aray. Yan, ganda ng lapo to. Sakto-sakto lang na lapo. Tapos, ililipat nyo sa plato kasi pag di ninyo kakainin yan, napakainit yan. Tapos, pag hinalo nyo ng hinalo dyan, lalabnaw yan. Tapos, titikman nyo muna ng walang sausawan. Samahan na natin ng pupor, saka ng bola-bola. First bite. Thank you, Lord. Grabe, ang sarap ng pupor. Tapos ang sarap ng pagkakaluto ng lomi niya. Yung lomi, tulad ng ibang lomi din sa Batangas, ay medyo kulang yan. May lasa na, pero medyo kulang yan. Kasi nga, yan ay lalagyan mo ng maanghang na toyo mansi. Saka kasi yung ano niya, yung toppings niya, yung natikman ko na na pupor, ay may alat. So, pag yan ipinagsama-sama mo, tama-tama na ang alat niyan. Pero, lalagyan natin ng konting pampalasa. Saka masarap kasi na may toyo talaga ang lomi. Saka, syempre, sili, saka sibuyas. So, rin ngayon ang lalagyan mo. Tikman natin yung atay na yun. Ang ganda ng atay, oh. Yung atay, malasadong malasado. Harap ng atay. Tapos, hanap tayo ng bola-bola. Babalikan ko rin. Tikman ko muna rin gisado. Lagyan din natin ng pupor. Tapos, lalagyan natin ng konting kaldo. Yan. Nice. Ang ganda ng pagkakaluto, yung noodles, yung vegetables. Tapos, ang ganda ng lasa niya. Meron siyang may konting tamis. Akong nalalasahan. Masarap yan. Yung mga may hilig sa gisado, magugustuhan yan. Pero, ari sadya ang pupuntahan mo din eh. Ari ang dadayuhin mo din eh. Ari yung kahit dumayo ka ng malayo, kahit medyo may hirapang hanapin, pag natimusan mo, ay sulit ang lahat. Tapos ari yung mga lumihan, na kung ari ay nasa city proper or along the highway, asahan mong laging puno. Pero di naman, malapit ng lunch hour, nagdadatingan na rin ang mga mangangain. Ayan, na-remind ako kung bakit aring Daling ay napaka-underrated, kung bakit paborito ng maraming Lipeño kahit malayo. Oras na para ma-discover nyo rin. See you sa next one. Ari ang hidden restaurant pero hindi naman siya literal na hidden. More on hidden in plain sight kasi kung titingnan mo siya from afar or kung mapapadaan ka din, hindi mo mapapansin na meron din na kainan.
Actually, ang lapit ko lang din pero hindi ko to napapansin dati. Kaya ako lang to napansin kasi ang dami nagko-comment sa akin. Ang dami nagme-message ng mga riders na mahilig daw silang kumain din eh. Kaya yan. Ari naman, na-vlog ko na dati, masarap din yung lugaw sa Big Mami. Isinama ko lang si Aisha dahil bidang-bida ko sa kanya. Yan, kita nyo, mura lang. Oh. Yung plain lugaw, 20 pesos lang. Tapos yung pinaka-kompleto Ricardo's niya, yung lugaw with beef and egg ay 40 pesos. Si Aisha, lugaw with egg yung kanya. Tapos ako, lugaw with beef and egg. Tapos mag-ano rin tayo, mami with beef. Tapos order din tayo ng tokwat baboy. Order ng isang lugaw with egg. Tapos lugaw with beef and egg. Mami with beef, saka isang tokwat baboy. Yan, ilalagay na yung egg. Yan. Yan yung beef. Tapos, ano yung yan. Kita nyo naman yung kulay ng lugaw na yan. Oh, at ang bango. Tapos, ano yung kay Aisha. Yan, ilagay na ng bawang. Kayo ba, gusto nyo yung ganyang kulay ng lugaw o gusto nyo yung puti lang? Get me lang the comments yan. Tapos order din tayo ng beef mami. Sabaw. Ang kaldo. Bango rin ah. Amoy buto-buto. Tapos isang tokwat baboy. Tapos order din tayo ng tokwat baboy. Yan. Ari na. Lugaw with beef and egg. Yan. Sulit na, no? Tapos, ari yung beef mami. Tapos, ari yung tokwat baboy. Yan. Ari yung sauce niyan. Lalagyan na natin para mababad na. Yan. Ari yung beef mami. Pag maganda talaga ang kulay, very appetizing. Yan. First bite. Thank you, Lord. Sarap ng sabaw. At yung beef, malasa ah. Tapos yung noodles, maligat pa. Masarap yung beef mami, pero ari talaga ay pinunta ko din eh. Yeah. Sobrang panalo talaga ng lugaw din eh. Kahit yung plain lugaw lang dito, matutuwa ka na eh. Dahil napakalasa. Tapos yan, lagyan natin ng konting patis para dagdag lasa lang. Tapos, paggarning lugaw, maraming paminta. Saka, yan, chili oil. Yan. Garning nag-uulan, hindi ka kasarap na rin. Aray, masarap din na rin topping. Classic yan, na topping ng ano, ng lugaw. Sarap nung ano niya, nung sauce niya. Maasim-asim. Ari ngayon, isasama mo na dyan. Yung mga garni talagang hidden gems, yung pag na-discover mo, kakatuwa at babalik-balikan mo. Sarap na. Ari na ata ang most hidden restaurant kainan din eh sa Pilipinas. Wala kang nakikitang kainan dyan na makikita mo ginagawang basketball court. Ginagawa lang yan ang daan papunta doon sa restaurant na pupunta natin, yung kainan na pupunta natin doon. Dapat paggawa na aring basketball court. Pero ngayon habang ginagawa, din eh ang daan. Dati are, hindi pa gayaan ang basketball court. Lalo na ngayon ginagawa ay lalo na naging hidden ang kainan na are. Makikiraan ho. Makikiraan po. Lalakad ka din sa eskinita.
Pag doon ka sa kaliwa ng basketball court dumaan, ay yan ang dadaanan mo. At are ang hahanapin mo. Yan, literal na hole in the wall ang Zilong. Akala mo hidden na yan, na may pintuan laang. Yan ay pababa pa. Kaya Zilong ang tawag, ay literal na nasa silong. Hello po. At sinong mag-aakala sa silong na are ay mayroong garneng kainan. Yan, kung ano yung titingnan mo, hindi mo akalain na nasa silong tayo, no? Yan, isinalang na arisadya ang binabalik-balikan din eh. Aring kanilang inihaw na chicken. Yan, may inihaw na bangus na rin sila. Ari naman, isa pa nilang bestseller, inihaw na liempo. Dini naman, lulutuin yung pansit basta. Pansit daw na binasta na, pero kasarap niyan. Yan, binisahan na ng bawang sa sibuyas. Ang bango ah. Basta dyan ang amoy ng ginigisa na may mga taba-taba. Yan, nilagyan ng gulay. Sayote, saka carrots. Yun, doon daw. Tokwat baboy yun. Ako'y lumayot na tilabsik daw. Ako na tilabsik to. Tilabsikan nga naman. Grabe yung mga taba na yun ah. Nilagyan na ng kaldo. Sarap niya. Yan, nilagay mo yung dry noodles. DNA. Lulutuin na lang. Yung secret sauce. More secret sauce. Ako nga pala si Mr. Romel Extra de Guzman. Tumatayong may-ari ng Zilong Grill and Restaurant. Ayun, kami ay medyo matagal na rin sa business. We've been grilling for 10 years mahigit na. At this coming November nga ay mag-11th year na kami. Yung Zilong kasi nag-start siya nung actually katuwaan lang kasi dati-rati itong place na ito, ginagamit lang namin ito na inuman for so many years. So, ang inisip ng isa kong kabarkada, why not na gawin natin itong kainan? So, ang first thing na pumasok sa isipan ko is gawin na natin ihawan. Kasi yung inihaw, Class A, Class B, Class C, Class D, o kung sino man siya na katatayaw niyo sa buhay, lahat kumakain ng inihaw. So, we started with 2 kilos na liempo. Doon kami nagsimula, binarbecue muna namin. And during the first day, naubos naman. So, the following day, we doubled it. Ginawa namin 4 na kilos. So, naubos din on the second day. So, the rest is history. Yun na. Doon na kami nagsimula and then nagdagdag kami ng chicken wings. Yun ang ginagawa namin sa halip na part ng chicken. Kasi parang tingin ko mas maganda-gandang presentation nun kumpara sa breast. Tapos tapos sisig. Siguro for so many years, 3 lang talaga ang aming binebenta. Yung inihaw na liempo, inihaw na chicken, at saka sisig namin. Sisig namin liempo. Hindi siya yung mga tenga ng baboy o part ng ulo ng baboy. Meron kami dito, yung pansit basta. Ito yung medyo kakaiba ang Mickey nito compared sa mga kinasanayan na Mickey dito sa Lipa. So dapat hindi ako dito ng pansit Kaya lang sabi ko, if there's nothing special or kakaiba sa i-offer ko, huwag na lang. And so happen na na-discover ko nga yung aming kakaibang pasta. Kakaibang noodles actually, yun ang ginagamit namin ngayon. So we called it pansit basta. Pag naluto, basta pansit. Yung mga customers namin, tsaka mga would-be customers pa na makakapanood ng video nito, pumunta kayo dito, pumasyal kayo dito, at pipilitin ko na ako mismo mag-assist sa inyo. At yan naman yung malimit talagang mangyari. Ari na yung kanilang sikat na inihaw na liempo. Look at that, grill marks.
salted caramelization. Tapos ari yung kanilang sisig. Yung sisig nila, basically yung liempo nila na tinadtad. Tapos may pampalasa. Tapos bago nila, tokwat baboy. Isang bago nila, kanilang inihaw na bangus. Tapos ari yung bago-bago nila, pansit basta. At syempre yung isa pa nilang famous, yung inihaw na manok. Ayan na, nakita nyo na ang most hidden na kainan din sa Pilipinas. Definitely sa Lipa City saka sa Batangas. At papakita ko sa inyo na worth it hanapin, worth it dayuhin. Aring Zilong. Uunahin natin din sa kanilang liempo. Yan, look at that liempo. Nice amount of meat. Tapos syempre, may taba saka may balat. First bite. Thank you, Lord. Ang gusto ko din sa Zilong, ang ganda lagi ng pagkakaluto. Tapos tamang-tama yung timpla. Pero yan, kahit tamang-tama ang timpla, meron niyang kasama na dipping sauce na hindi rin basta-basta toyo mansi. Ari naman, kumbaga hindi ito magdadagdag ng overwhelming na flavor. It's just meant to complement yung flavor profile ng kanilang mga inihaw at napakasarap. Sweet and salty. Tapos, ari naman yung kanilang inihaw na manok. Ang cut ng kanilang wings talaga laging medyo malaki yung breast part. Kaya talagang sulit na sulit. Sasaw-saw din. Ari yung iisang subo ka pa, nag-iisip ka na ng extra rice. Tapos, ari yung kanilang sisig. Kita nyo naman sa kulay pala ang napakalasa na. Bali, dinagdagan lang siya ng onion flavor, tapos merong konting anghang. At isa pang masarap sa kanila, yung kanilang libreng sabaw. Basta dyan, ang sarap ng asim ng sinigang. Tapos, yung kanilang bago na inihaw na bangus. Inihaw na bangus. Really moist. Ang ganda rin ng pagkakaluto. Try nga natin ang kanilang tokwat baboy. Para yung kaninang kahit nagtitilapsikan, gustong-gusto kong lapitan. Gustong-gusto kong amuyin. Yan, may tokwa, may baboy. Kailangan pa ng isang kagat na rin. Wow! Ang pagsasarap. Ang crispy ng tokwa. Pati yung baboy, crispy, tapos really fatty. Sarap. Tapos ari naman, pangalan lang naman ang basta dyan. Ari, napakasarap din. Yun ang hirap na. Ang daming bagong dishes din sa Zilong. Dati kasi, ang poproblemahin mo lang din kung chicken o liempo. Yun ang hirap pagpilian. Kaya ginagawa namin lagi dati. Tig-isa kami ng liempo, saka tig-isa ng chicken. Tapos dati meron kaming pork sisig na nasa gitna for sharing. Ngayon naman, nadagdagan pa ng mga garne. So, matik kailangan yung orderin yung liempo, saka yung chicken, tapos kayo na lang bahala kung ano ang inyong pagsasaluhan sa pansit basta, tokwat baboy, or aring inihaw na bangus. Pero siguro top recommendation ko din pagsama na lang kayo ng madami. Orderin nyo ang mga re. Yan, may chili oil na rin pala sila. Wow, ito yung chili oil na delayed yung sipa. Kala ko walang anghang. Actually, parang tamis yung una ko na tikman Tapos yung unti-unti sumisipa. Sarap din na rin sa liempo. Kaaminin man natin sa hindi, ang food trip, adventure din yan Maganda yung may hahanapin ka, may talagang parang treasure map, hahanapin mo, tapos pag natikman mo, malalasahan mo, masarap nga naman. Magandang discovery yan. At alam na alam yan ng mga taga-Mabini, at ibang estudyante din sa Lipa na suki din sa Zilong. Worth hanapin ang Zilong. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.